Hello, brothers and sisters. Good evening. Good evening, Doc. Good Hello. evening po sa lahat. Good evening. Okay. Sorry, medyo na-late tayo. Ayan. Ngayon lang natapos yung PowerPoint slides natin. Okay. So, Brother Ramel, opening prayer tayo. Okay pa, Doc. Okay. Okay, mga kapatid. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening sa inyo. Thank you, Brother Ramel, sa opening prayer. Ang mga andito ngayon sa Zoom, i-greet ko, Brother Ramel, Sis Catholic, Sis Mel, Sis Yuyen, Sis Mary Jane, Sis Berna. Good evening sa inyong lahat, nandito ngayon sa Zoom. At sa mga nanonood din ngayon sa Facebook at later sa YouTube. Welcome sa ating Faith Seeking Understanding, ating Catholic Catechism. So, ngayong gabi, ang ating tatalakayan, ano pa rin, galing ito sa vision ni Saint Bridget. No? Maraming vision talaga si Saint Bridget. At medyo mahaba-haba kayo ng, pasensya na kayo, medyo mahaba-haba kayo ng lecture. Tapos, at medyo nakakagimbal, no? I'm sure maraming magre-react dito. Okay. So, isang araw, no? Si Saint Bridget, pinakitaan siya ng vision ni Jesus, no? May nakita siya sa vision niya, isang parish priest, no? Andun sa impyerno. Okay? Itong pari na ito, mahal na mahal ng kanyang mga parokyano, no? Gustong-gusto nila. Kasi itong pari na ito, pag nagsalita, no? Malumanay, no? Very warm, very welcoming. Mahal na mahal siya. At maganda pa ang smile ng na pare, no? Hindi tumataas ang boses niya, no? At hindi siya nang-i-embarrass ng tao. He never made anyone uncomfortable, no? Yung parang hindi ka mapapahiya, lahat napakagaling ng paring ito. Kaya ito ang rason na ang daming gusto sa kanya at mahal na mahal siya ng mga parokyano niya. So, kagaya ng ginagawa ng mga pare, na nagbibinyag, nagkakasal, no? Naglilibing, at ang kanyang mga salita parati ay very kind, no? Mabuti at mabait. Mabait ang paring na ito. So 30 years siyang nag-serve sa kanyang parish. Mahal siya. At nung namatay siya, puno ang simbahan. Standing room. Daming umiiyak. Nasasayangan sila sa paring ito. Iyak sila ng iyak. So, sa eulogy, daming nagsasalita na kung ano siya kabait, ano siya kagaling, no? Para siyang father sa kanila, no? Fatherly magsabi, no? At napakaswerte nila na siya ang kanilang pare. No? At sigurado sila na ang paring ito ay nasa langit na. At natatanggap na niya ang kanyang gantimpala sa langit.
Ngunit, no, mali sila. No? Mali sila dahil nung nakita ni Saint Bridget, no, Saint Bridget of Sweden, binigyan siya ng pagkakataon na para ito ay magiging aral sa atin. No? Hindi lang ang vision binibigay sa mga saints para sa kanila, kundi para maging aral sa atin. Hindi itong lecture na ito ay paninira sa mga pare, kundi para ito sa atin, mga laiko, kung ano ang ating titignan. Okay? Ating paghahandaan at babantayan. So, nakita niya, ang pare wala sa langit. Wala rin sa purgatorio. No? Wala siya sa purgatorio. Pero nakita ni Saint Bridget, ang pare na ito ay nasa eternal hell. Separated from God. No? Forever lost. So, habang andun sa impyerno, walang kaalam-alam ang mga parokyano na kung saan siya. Nagdarasal pa rin sila para sa kaniyang intercession. Kasi akala nila, no, langit na. So, tinuturing nila na parang saint, nagpe-pray sila ng kanyang intercession. No? At babantayan sila mula sa langit. No? Yun ang mga dasal nila. Pero ligid sa kanilang kaalaman, ang pare na kanilang minamahal at tinitingala ay ngayon ay nagsisigaw sa impyerno. No? Hindi nila alam. So, tinanong na balisa si Saint Bridget. Tinanong niya si Jesus sa kanyang vision kung ano ang kasalanan ng pare ito. Sino itong pare ito at bakit andun siya sa impyerno. So, ang sagot ni Jesus ay ang kasalanan niya ay hindi karumaldumal na mga kasalanan. No? Hindi karumaldumal at hindi mga skandalous na mga kasalanan. Ang nakakatakot dito, mga kapatid, no? Tingnan niyo mabuti. Ang kasalanan niya ay hindi karumaldumal, hindi yung masyadong scandalous, wala. Masyadong subtle. Yung anong subtle sa Tagalog, mga banayad, no? Parang hindi mo mapapansin ang kasalanan ito. Ito yung babantayan nating kasalanan, mga kapatid. So, itong lecture na ito ay hindi tungkol sa mga pare, tungkol to sa atin. Kasalanan na halos hindi mo mapapansin. Okay? At sa unang tingin, ang kasalanan ito mukhang magandang ugali. Mukhang virtue. Okay? Kaya nga, dahil dito, pinupuri ng mga parokyano ang paring ito dahil sa katangian ito. Pero ang katangian ito ang nagdala sa kanya sa impyerno. Okay? So ano ito? Ano itong katangian ito nagdala sa kanya sa impyerno na sa unang tingin mukhang kapuri-puri, no? So, kaya sa vision na ito, dito natin matunghayan kung ano ang mga nakatagong panganib na nakabinbin sa lahat ng mga pare at sa mga obispo. No? At dito natin makikita kung ano ang babantayan natin sa ating sarili at sa ating mga pare. Okay? So sabi ni Jesus, tingnan mo at kung naintindihan mo ang iyong nakikita. Tingnan ni Saint Bridget, nakita niya ang pare na nakasuot na kanyang sutana sa kanyang damit pang pare, no? Priestly vestments na umaapoy. Suot niya ang kanyang chasuble
yung chasuble na ginagamit sa misa ngayon, naging damit na niya sa kanyang sa kanyang kahirapan, no? Paghihirap. At ang kanyang nakita ni Saint Bridget ang kamay niya na parang tumataas sa sakit, no? So, kaya nagtaka si bakit? Ano bang ginawa niya? Parang hindi naman siya mukhang napakamasamang tao. Bakit andito siya? Okay, bakit andito siya? Ang itsura niya, hindi naman ganong kasama. Sabi ni Jesus, ipapakita ko sa iyo ang buhay niya. Okay? Papakita ko kung anong nakikita ng kanyang parokyano at kung ano ang nakikita ko. So, iba kasi yung pananaw ng tao, iba yung pananaw ng Diyos. Okay? So, para maintindihan mo kung bakit andito siya. Okay? So, ang vision niya nag-shift. Kita niya ang buhay ng pare noong bata pa siya. Nung bago pa siya na-assign sa kanyang parokya. No? So, bata pa siya, tinanggap siya ng bispo, ng mga parokyano, no? So, na-assign siya sa isang small village, no? Kita ni Saint Bridget, nagsiselebrate siya ng misa, nagpapakonfess, no? Mabait siya, no? So, parang mukhang sincero siya. Okay? Nagbibisita rin siya sa mga may sakit, nagdadala ng communion sa mga taong may sakit, no? Nagpe-pray, nagko-comfort sa mga dying, lahat. Mukhang okay lahat, no? Mabait na pare. At yung kanyang homily, pag siya ay nag-preach ng aral, ang sarap pakinggan, no? Pleasant. Hindi masyadong mahaba at hindi rin demanding, no? Ang sarap pakinggan parati. Hindi walang nasasaktan, okay? Hindi nakakasakit, pleasant. And then ang mga tao kada uwi, they feel good. Sa kanilang sarili, they feel good about themselves. They're being reassured. Ang sarap ng feeling ng mga tao pag nakikinig sa di ba? Napapansin niyo lalo na sa mga internet, yan, di ba, mga homily na ang sarap ng pakinggan, yung parang mga motivational speaking, di ba? Parang gano'n, di ba? Parang motivation. You are loved, you are everything, yung gano'n, di ba? So, kaya dahil dito, ang mga tao nag-uusap-usap at sinasabi nila napakagaling at napakabait ng pare natin. No? Very friendly. No? Very friendly. At welcome lahat. Kaya, sa kwento ng mga tao, usap-usap ng mga tao, lumaganap ito, no? At ang kanyang reputation, sumikat siya. Pero, nagdaan ang mga taon, okay? Nagdaan ang mga taon, lumipas ang mga taon, naging middle age na siya. Medyo tumanda na siya ng konti. Medyo na puputi-puti na ang buhok. Medyo ang kanyang ay tumatanda konti, no? And he became lalo siyang naging gentle. Okay? So, again, ito yung katangian niya. Never siyang nagsasalita, mga homily, mga kanyang topic, mga lecture na controversial. Hindi nakakasakit. No? Ganun parati. Hindi niya china-challenge yung kahit sino. No? Hindi niya china-challenge o ano ang mga pananaw ng mga tao. So, kung ano yung pananaw mo, yun, di ba? So,
komportable lahat. Hindi ka mapapaya, hindi ka makokonsensya, wala. Hindi ka maiinis sa mga lecture niya. Okay? So yung mga difficult topics, like mga topics about morality, homosexuality, artificial contraception, mga live-in, no? Mga sexual sins, adultery, mga stealing, mga immorality, kung ano-ano mga dyan. Yung mga mahihira, yung mga paglalasing, magaling siyang magaling siyang umiwas na yung mga gospel na tungkol sa mga kasalanan at saka morality, magaling siyang makahanap ng paraan kung paano niya palambutin na hindi masasaktan, na umiiwas siya at sa mga imbis na yun ang ikwento niya, doon siya sa mga kwento ng mga buhay na hindi masyadong nabibigyan ng pansin ang mga moralidad. Mga ganun na. Kasi natatakot siyang masaktan. Baka mayroong matamaan. Yung mga bato-bato sa langit. Ayaw niya ng gano'n, no? So, pinapalambot niya para walang maiinis, walang matatamaan. So, kung ano yung loving each other, yung mga ganun, di ba? Napansin niyo yan? Loving each other, giving, be generous, yung mga ganun. Walang matatamaan. Walang mga discussion ng mga tigilan niyo yung paglalasing, yung pag-live-in, magpakasal na kayo, mga ganun. Okay? So, kung may mga parokyano na ang buhay nila ay salungat sa ating pananampalataya, sa turo ng simbahan, no? Hindi niya kinokompronta. Okay? Ayaw niyang mataboy sila. Ayaw niyang maging parang judgmental, no? Na magmukha siyang judgmental. Ayaw niya ng gano'n. Ayaw niyang mabansagan siyang judgmental. Para sa kanya, ang pagiging mabuting pare ay maraming magkagusto sa iyo. No? At siya ay matagumpay sa larangan na yon. Ang daming may gusto sa kanya. Paborito siya. No? At ang sabi ng karamihan, no? Siya ang pinakamabait at pinakamagaling na pare na kanilang na-assign sa kanila. At nakita ni Bridget ang mga parokyano na pupunta sa kanya na nagli-live-in, hindi kasal, parating nag-a-absent sa misa, no? At may iba, napapansin niya, may mga nagtatanim ng galit sa kanilang kapwa ng ilang taon, nagdadaya sa kanilang negosyo, yung mga nagpapabaya sa kanilang responsibilidad sa pamilya. Maraming siyang mga ganong mga napapansin na mga gawain sa kanilang parokyano. Nakikinig siya, pinakipikinggan niya. Ang sinasabi niya lang parate, God understands. Naiintindihan ka ng Diyos. No? Lahat naman tayo ay naglalakbay. Pareho tayong naglalakbay. Huwag kang masyadong hard sa iyong sarili. No? Huwag kang masyadong stricto sa iyong sarili. Yun parati ang kanyang advice. No? Ang importante, andito ka ngayon, nagsisimba. So, maganda, di ba? Magandang pakinggan. Hindi ka masasaktan. Fatherly. No? Always welcome. Intindihan ka ng Diyos sa kalagayan mo ganyan. No? Lahat naman tayo naglalakbay. No? So, never siyang nagsasabi na mali yan. Kasalanan yan at itigil mo yan. No? Ang iyong kaluluwa ay nasa panganib. Hindi niya sila no? Winawarningan about the dangers of hell. At hindi niya
sila winawarningan na meron tayong choice, no? Na ang ating choices sa pagpili ng mga desisyon sa buhay, may mga choices na makakahiwalay sa atin sa Diyos, no? So, iniiwasan niyang magsabi sa kanila ng mga mahihirap na katotohanan. Di ba? Napansin niyo naman siguro yan. Gusto mong sabihin sa kapatid mo na nagli-live-in, natatakot ka baka magagalit sa'yo at hindi ka nabigyan ng pasalubong. Hindi na kayo mag-uusap. May mga hard truths, di ba? Ganon din siya. Ayan yung mga hard truth, no? Kasi baka maging uncomfortable ang mga tao at baka aalis sa kanyang parokya. At kung aalis, kukonti na lang ang magsisimba. At kung kukonti na attendance niya, baka hindi magustuhan ng obispo. At ang gusto niya ay magustuhan ng iba. Kagaya rin ng obispo. Ayaw niyang mapuna at ma-disappoint ang obispo sa kanya. Maraming ganong pare. So nagpapasipsip, mga ganun. So, pero before ako magpatuloy, gusto ko niya i-share sa inyo yung buhay ni Father Stephen Shire. I don't know kung nakita niyo na sa YouTube ito o sa mga Facebook. Si Father Stephen Shire, namatay na siya mga 2 years ago siguro. Pero nung buhay siya, may testimony siya, na-aksidente siya. At nung na-aksidente siya, namatay siya sandali. Nung namatay siya, doon siya sa ICU or saan ba siya? Nasa hospital ba siya? No? Na-opera siya. Yung kaluluwa niya, humarap sa judgment. At ang sabi ni Jesus, "You have been a priest for 13 years for yourself and not for me." Kasi, ang homily parati ni Father Shire, it's about love, no? Joy, peace, love, joy, peace, mga ganun parati. Kasi gusto niya ang kagaya din itong parang describe. Ayaw niyang makasagasa, ayaw niyang may matamaan. Kasi ang inaalala niya, yung koleksyon. Baka kukonti ang koleksyon. Kaya, umiiwas siya sa mga morality, doktrina, at kung ano ang turo ng simbahan, iniiwasan niya, at lumilihis sa mga topic na tanggap ng lahat. Kasi, yun parate ang tentasyon. Ang gusto niya, ng ibang pare, na magustuhan ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Stephen Shire, "You have been a priest for me. I have been a priest for yourself and not for me." So, ang iyong judgment ay hell. At ang sabi ni Stephen Shire, pag nasa judgment ka na pala, hindi ka na makareklamo. Ang sabi mo lang, yes, totoo yan. Yes, totoo yan. I accept. Tapos biglang lumitaw si Mama Mary at sabi ni Mama Mary, "My son, pwede bang bigyan natin siya ng chance?" Pero sabi ni Jesus, "But Mother, he had been a priest for himself for 13 years but not for me." Sabi ni Mama Mary, "What, bigyan natin siya ng special graces for ilang years, and then, kung magbubunga siya, okay. So, kung hindi, sa'yo siya." So, there was a short pause, and then sabi ni Jesus, "Okay, Mother, he is yours." Pagkatapos nun, nabuhay siya doon sa ospital. So, after nun, naglilibot na si Father Shire, nagle-lecture sa Amerika, nag-iikot sa mga pare, sa kanyang testimony, na tayo ay maging tapat. Okay. Now, so mabuti na lang kung andyan si Mama Mary. Pero hindi yan always. Kasi it depends sa mga tao na nagpipray sa'yo. Okay? Okay. So, back to the
vision. Nakita ni Saint Bridget ang itong paring ito, pag tuwing may pupunta sa kanya ng mga para ikakasal, di ba, prekana, i-interviewin ng pare, i-explain kung alam nyo ba ano yung pinapasukan nyo. No? Kasi kung hindi mo alam ang pinapasukan nyo, at pumasok lang kayo, hindi nyo naintindihan, pwedeng hindi maging valid. Kahit nakasal kayo, hindi valid ang inyong kasal kasi mali ang inyong paningin sa pag-aasawa. No? For example, alam nyo ba na pag pumasok ka ng pag-aasawa at sa isip mo, convince ka na pwede kang mag-asawa na hindi magkaanak, hindi kayo contraception lang kayo, hindi niyo bubuksan ang inyong sarili, kayo mag-asawa sa pag-aanak, yun sa inyo, mag-enjoy lang kayo, grounds for annulment yan. For example, ikaw gusto mo magkaanak, tapos yung sikreto lang yung isa, ang tingin niya pala sa kasal, hindi pag-aanak, yung undi, pagsasama-sama lang, mag-enjoy lang kayo. Pag nalaman yan, na yun ang pananaw ng isa, pwedeng grounds for annulment. Pwedeng, meaning, hindi talaga valid ang iyong kasal. So, pag ganyan ang inyong pananaw niyo sa kasal, hindi valid. So, yun, tinatanong yan sa prekana. Okay? Ang iba, paniningin nila sa hindi sakramento, hindi lang alam kung anong sakramento, hindi nila alam ng kasal ay sakramento. Tingnan nila, social ceremony lang. So, may mga ganong tao na, so, ang parang ito, kahit alam niya, hindi na siya mapanuri. No? Hindi niya in-explain kung anong turo ng simbahan tungkol sa pag-aasawa, hindi siya nag-a-ask ng question, ina-approve niya lang. No? Hindi niya china-challenge kung ano man, like for example, alam niya nagli-live-in, hindi niya pinapahiwalay, kagaya ng ginagawa ni Padre Pio. No? So, perform lang siya ng marriage, ng wedding, wish them well, parang another satisfied customer. No? Sinasabi niya sa sarili niya, gusto niya maging welcoming. Welcome kayo lahat. So, hindi niya sinusunod kung ano ang guidelines ng simbahan, welcome niya lang lahat. Okay? So, ang sinasabi niya sa sarili niya, kinukumbinsi niya ang sarili niya na ang mga istriktong pare, natataboy ang mga tao palabas ng simbahan. Kaya ayaw niya ng ganon. Okay? Sinasabi niya sa sarili niya na ang importante, andito sila sa loob ng simbahan. No? So, pero mali na rason. Okay? Alam niyo ba na ang mga early church at tayo, may tinatawag tayong excommunication. No? So, hindi ka binibigyan ng sacraments, excommunicated, para ikaw ay madisiplina. Ano ang kabutihan kung kahit nasa loob ka, pero patay ka naman na miyembro? Di ba? Hindi mo alam, hindi ka dinisdisiplina. So, para sa kanya, andun ka lang sa loob, attendance, pero patay ka. No? So, yun ang importante sa kanya, attendance. Hindi niya alam na sa kanyang ginagawa ay tinutulungan niya ang mga taong gumawa ng sacrilege. Kasi pag tumanggap ka ng sakramento na in the state of mortal sin, nagli-live-in ka, hindi ka, in the state of mortal sin, no? Ay sacrilege. At hindi niya rin kinoconsider na pagpasok mo ng marriage na hindi mo alam ang proper intention ng marriage, ang marriage na yan ay hindi valid. No? So, at hindi niya kinoconsider na accountable, sisingilin ang pare sa kada
tao na ikaw ay nagkulang sa pagpaintindi sa kanila. No? So kung ikaw ay nagkulang sa pagpaintindi sa kanila kung ano ang sakramentong pinasukan nila, kagaya ng pag-aasawa, you'll be held accountable. So sa pagtuturo ng mga bata, no? Halos walang doktrina, puro lang activity, sayaw-sayaw, kanta-kanta, kung ano-anong mga activities. At ang mga bata hindi nila nalalaman, no? Pinapaubaya niya ang katikisim sa mga iba. Okay lang sana kung ang katikisim ay may laman, ngunit hindi na labis naintindihan ng mga bata kung ang totoong presensya ni Jesus diyan sa Eucharistia. Kung hindi nila lubos na intindihan kung ano ang importansya ng confession, no? First communion, kung anong hindi sapat ang preparation. So, hindi nagtagal, itong mga batang ito, ilang taon lang, tumigil na sa pagsimba. Bakit? Kasi wala naman silang alam tungkol sa pananampalataya. Kung meron man, konting-konti. No? Ini-entertain sila, pero hindi sila na-form. No? Kaya nga, ang mga pare ay hindi entertainer. Kaya hindi ako, okay naman ang magjo-joke si Saint Philip Neri, mahilig mag-joke. Si Saint Bishop Fulton Sheen, mahilig mag-joke. Pero nasa lugar. Isang joke, dalawang joke before papasok ang homily, pero yung joke na related at malinis. Kaya hindi ako believe sa yung mga joke na parang komedyante na, no? Parang nasa comedy bar ka na. Yung mga joke ng mga pare na ang maalala mo sa homily lang, joke na, hindi na yung homily, yung gospel. Sumisikat sila, yung maraming nagsasabi na gusto ko yung pare na yan, nakakawalan ng problema. Hindi ako believe, no? Puros na lang joke, puro mga stand-up comedian, no? You're not there to be entertained. You are there, kagaya nila ni Saint Vincent Ferrer, ang pinaka-idol ko na santo sa pag-homily. Ang iba namamatay sa paghihinagpis sa iyak dahil sa pagsisisi ng kanilang kasalanan. Yun ang tamang homily. Yung mapapakonsensya ka sa iyong kasalanang ginawa kay Jesus. Okay. So, napapansin ng parang ito na pagkalaki ng yung mga batang ito umaalis kasi hindi niya sinisisi ang kanyang sarili. Puro ang sinisisi niya ang parents, ang secular world, ang panahon ngayon, ang kultura. Never niya sinisi ang sarili niya na kulang siya sa pagturo, no? Ng solid na katuruan ng ating pananampalataya. Okay. So, sabi ni Jesus, so nakita mo na, Bridget? So, dito nagsimula nang naintindihan ni Bridget. No? So, siya ay mabait, siya ay maamo, no? Pero ang sabi ni Jesus, hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin. No? Hindi niya isiniwalat ang buong katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi niya sila binalaan. Ang mga kaluluwa na sa ilalim ng kanyang pangangalaga, hindi niya sila binalaan. Siya ay isang parang inarkilahan, no? Bayaran na utusan. Hindi siya pastol, no? Hindi siya shepherd. Siya ay isang bayaran lamang. Na pagdating ng wolf, pagdating ng mga lobo, iniiwanan niya ang kanyang mga tupa. No? So, ano example ng mga lobo? Yung mga idea, mga heretical ideas
no? Mga modernist, mga immoralidad. So, hindi niya china-challenge. Hinahayaan niya lang. So, pag hinahayaan mo, parang iniiwanan mo ang iyong lobo na kainin ng mga maling ideas, mga paniniwala. So, ayaw niyang ibigay ang totoong katotohanan kahit masakit, no? Kasi baka sila'y magalit. Hindi siya handa na ipagtanggol ang katotohanan dahil natatakot siya na sila ay magalit sa kanya. Okay? Dali lang. So, ang paring ito ay walang inialay. He did not lay down anything. Wala siyang isinugal. Hindi niya isinugal ang buhay niya. No? Kung ano lang yung komportable, doon lang siya. Wala siyang challenge. Ang gusto niya, mahalin lang siya. Yun lang ang gusto niya, mahalin siya. At nakuha niya ang gusto niya. No? Mas gusto niya pang mahalin siya kumpara na maligtas ang kaluluwa ng mga tao. Yun ang gusto niya. Mas pinili niya ang kaginhawaan, comfort, kumpara sa kaligtasan ng mga tao na itinilaga sa kanya. Kaya dahil dito, sabi ni Jesus, masusunog siya ng walang hanggan. Dahil dito. Hindi siya nagnakaw, wala siyang chicks, pero ito ang problema niya. Pinili niya ang kaginhawaan, comfort, na walang magalit sa kanya. Duwag siya, di ba? At sabi ni Jesus, alam mo kung ano ang pare, Bridget? Siya ay tagabantay ng mga kaluluwa, shepherd. Binigyan siya ng otoridad ng eternal destiny. Destinasyon. No? Direksyon ng isang kaluluwa. Walang hanggang direksyon. Binigyan siya. Binigyan siya ng susi para sa kapatawaran ng kasalanan. At ang salita niya, siya ay nagsasalita ng aking mga salita sa altar. Siya ay nakatayo sa gitna ng langit at mundo. Grabing responsibilidad. Hindi to maliit na bagay, Bridget, sabi ni Jesus kay Bridget. Ito ang pinakaseryosong responsibilidad ng sangkatauhan. Pero ang paring ito, no, tinrato niya ang pagiging pare bilang parang trabaho, career, job. Napansin niyo sa mga pare natin minsan? Parang career. Nakamisa na ako, okay? Punta na sa kumbento, Netflix, kung ano-ano pa. Tapos na yung misa ko. No? So, ginawang career path, no? Na para maging respeto. May isang paring ako narinig, pasakay siya sa kanyang kotse. Tinanong siya ng lay minister, Father, saan tayo pupunta? Sabi niya, ay, nagparing nga ako para wala magtatanong sa akin. No? Hindi nga ako nagkasawa para wala magtatanong sa akin. Yun. So, akala nila parang pinili mo lang yan na trabaho. No? Hindi nila alam na ang lahat yan, anak mo, may responsibilidad. Alam nila kung saan ka. No? Wala kang yung no? So, ang problema ngayon, kahit sa mga formations ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, very poor formation, na ang tingin nila sa pagiging pare ay career, trabaho. No? So, sabi ni Jesus, itong paring ito, never siyang nag-aapoy ng lalagablab sa pagmamahal ng mga kaluluwa. Ni hindi man siya umiyak para sa mga kaluluwang nawalay
patungo sa impyerno. Sila ni Father Saint Vincent Vianney, Saint Jean Vianney, no? Iniiyakan ang mga tao na mga makasalanan. Nag-aayon o nagfa-fasting, nag-pray, ni natutulog para sa taong babalik sa simbahan, babalik, iwan ang kasalanan. No? Itong paring ito, komportable lang siya, parang wala lang sa kanya mga taong nabubuhay sa mortal na kasalanan. No? Never siya napuyat para sa kanyang sa kalagayan ng kaluluwa ng kanyang parokyano. So, parang na siya nagta-time in, time out, no? Sinasabi niya ang tamang mga salita sa misa, piniperform niya ang ritual, tama ang ritual, pero ang kanyang puso ay never nag-aapoy. Lukewarm siya. Maligamgam. At alam niyo naman, ang ginagawa ko sa mga lukewarm, dinudura ko sa aking bibig, sabi ni Jesus. At pinakita pa ni Jesus dagdag, no? So pinakita niya kung paano ang paring ito makipagtungo sa kanyang parokyano. So ang paring ito, nagli-live-in, ang isang babae ito pumunta sa pare, nagli-live-in at alam ng karamihan. Minsan lang siya pumupunta sa misa, pero nag-receive ng communion. Alam ng pare, pero wala siyang sinabi tungkol dito. Never niyang kinompronta at pinayuhan ang babaeng ito. Ayaw niyang mapahiya ang babae. Ayaw niyang maging old-fashioned. Lumipas sa mga taon, ang babaeng ito never nakasal. Ganon pa rin. At dumating ang punto na ang babaeng ito hindi na sumisimba, no? Tumigil na sa pagsimba. Namatay ang babaeng ito, walang sakramento, namatay siya sa unrepented mortal sin at napunta siya sa impyerno. Sabi ni Jesus, itong paring ito, maliligtas niya sana ito ang babae kung kahit isang beses man lang sinabihan niya ng katotohanan. True pastoral courage. Pero hindi niya ginawa. Ngayon, nasusunog ang babaeng ito. No? Nasusunog siya sa impyerno dahil nagkulang siya. No? Hindi niya sinabihan. At may nakita na naman nakita naman si Bridget, isang tao, pumunta sa paring ito, nagkumpisal. Pero sa lingid ng kaalaman, itong taong to, nagdadaya. Dinadaya niya ang kanyang business partner. Nanggugulang siya ng maraming pera. So, ang taong ito, nagkukumpisa ng mga venial sins, impatient, no? So, ilang taon na itong taong ito puros mga venial sins, never niyang tinanong ang tao, meron ka ba mga mortal sin? No? So, never niyang tinanong. Never niyang inusisa. No? So, ang taong ito, siguro, hindi siya sigurado kung itong ginagawa niya ay pagnanakaw o nahihiya lang siya o baka hinihintay niya lang ang pare na tanungin siya. Ito tinatawag na probing question. Sa kumpisal, sa mga pare, dapat silang magtanong ng mga probing question. No? Kagaya ni Padre Pio. Itong kasalanan ito, ano pa bang ginawa mo? Sigurado ka, wala ka ng kasalanan. So, tinatanggap na ng pare ito sa ilang taon, ang taong ito, na kahit nagdududa na siya, pero hinahayaan niya lang. So, binibigyan niya ng absolusyon, no? Na ang tao ay tinatago niya ang kanyang mortal sin, year after year. So, alam mo ba mga kapatid, alam niyo ba, na kahit bigyan ka ng pare ng absolusyon, hindi ibig sabihin binigyan ka ng pare ng absolusyon, ang confession ay valid. Kung meron kang tinatago at hindi nasabing mortal sin, no? Na tinatago, invalid ang iyong confession. No? So,
at kung hindi ka nagsisisi, wala kang firm commitment, hindi valid ang iyong confession kahit nabigyan ka ng absolution. So, itong taong to namatay, never niyang na-confess na siya ay nagnakaw, so hindi siya nakamake ng restitution, so ang kanyang mga confession ay invalid, hindi talaga siya actually naka-receive ng absolution sa totoo. He died in mortal sin. Sabi ni Jesus, itong parang ito ay tamad. Ayaw nang magtrabaho ng mabigat. Hindi siya nagtanong. Dapat tinatanong. No? Parang pinaprocess niya lang na parang makina o pabrika ang kumpisal. Sabi ni Jesus, ang mabuting confessor ay parang doktor. Nagtatanong, kailan pa ito nagsimula? Kailan itong ubo mo? Anong ginawa mo? Ganon ang pare dapat. Nagtatanong. No? Nag-i-investigate, nagda-diagnose, nag-a-analyze kung bibigyan niya ba ito ng absolution o hindi. Okay? So, pero ang paring ito, ginawa niya, para siya nag-i-stampa. Approval. Okay, absolution. Okay. No? Kaya maraming kaluluwa ang na-impyerno dahil dito. So, nagimbal si Saint Bridget. Anong sabi ni Saint Bridget? Lord, ilan bang mga pari kagaya niya? Ang sabi ni Jesus, more than you can imagine. Ang priesthood ngayon, kaparian ngayon, ay nalusob ng mga taong gusto ng kaginhawaan, hindi sakripisyo, gusto ng respeto, hindi responsibilidad, career, hindi yung vocation, hindi walang calling. Pagandahan ng kotse, kada meeting, inuman. Saan ka ba kakita ngayon ng mga clergy meeting na imbis magrosaryo, inuman? So, sinasabi nila ang mga tamang salita sa misa, they say the right words, they wear the vestments, pero ang mga puso nila ay malayo sa akin. On the last day, sa judgment, tatayo sila harap sa akin at sasabihin ko, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. No? At magpoprotesta sila, sasabihin nila, nagmisa kami Lord, nag-celebrate kami ng misa, nagpakumpisal kami, nagbinyag kami, nagkakasal kami, naglilibing kami. At ang sasagot ko sa kanila, ginawa nyo nga ito, oo, pero hindi kayo nagmahal. Hindi kayo nag-sacrifice. Hindi nyo inalay ang inyong mga buhay para sa inyong mga tupa. Para kayong mga bayarang utusan. No? Pagdating ng mga lobo, sigtakbuhan kayo. Ang sabi ni Saint Bridget, Lord, pwede mong ipakita sa akin kung ano yung mabuting pare. So, sabi pinakita sa kanya ni Jesus, ang vision na iba na naman. Okay? Pumunta sa isang pare na andun sa langit. Yung pare, ang buhay niya ay pinakita ni Jesus sa kanya ang buhay ng pare habang nabubuhay pa. So itong pareng itong mabuti, na-assign sa isang mahirap na parokya, no? Hindi magaling magsalita ang pareng ito. Mabubulol-bulol pa, hindi ka magaling magsalita. Hindi nga rin masyadong maamo ang mukha, hindi rin masyadong smiling, no? Pero ang katangian ng parang ito, minamahal niya ang kanyang parokyano. Ang pagmamahal niya ay pinapalabas niya sa pagsabi ng katotohanan, kung ano ang kailangan nilang malaman. So nakita ni Bridget kung paano siya mangaral. Hindi niya kinikiliti ang kanyang mga tenga ng mga kanyang parokyano. Sinasabi niya ang mga kasalanan na maliwanag. No? Hindi para sila itakutin, kundi para sila ay balaan. Kasi mahal niya sila. No? Sinasabi niya
ang awa ng Diyos. Ngunit hindi lang hanggang awa, sinasabi niya rin ang hustisya ng Diyos. No? Sinasabi niya kung ano ang kailangan para maging tapat na disipulo. At maraming mga tao umalis dahil siya ay para sa kanila napaka-stricto, napaka-old-fashioned, napaka-harsh. Pero yung mga taong nanatili at hindi umalis, na-transform at na-convert. No? So nakita niya rin tong parang ito nasa kumpisyon, no? Nagtatanong, no? Hindi para mapahiya ang tao, kundi para sila ay magamot. At tinuturuan nila, ginaguide niya para masabi nila kung ano ang pangalan ng kanilang mga kasalanan. No? Ginaguide sila. Nagbibigay ng penitensya, hindi lang ng yung mga walang kabuluhan na mga penitensya, kundi yung talagang merong restitution at amendment. So, pag may pupuntang ikakasal, umuupo siya, ginaguide niya, ini-explain niya kung ano talaga ang turo ng simbahan tungkol sa pag-aasawa. At kung may nakikita siyang nagli-live-in, hindi niya ikakasal hanggat hindi ito naghihiwalay ng pagli-live-in at nagkumpisal. No? Maghiwalay ng bahay muna, tapos magkumpisal, tapos sa ilang mga buwan, pwede niya ikasal. So marami, galit. Nung unang marinig ang kanyang mga salita, galit, at ang iba, nagtangkang aalis na. Ngunit sa mga nanatili, nakasal sila in the state of grace, at ang kanilang marriage, naka-survive dahil nagsimula sila sa tamang paraan, sa grasya ng Diyos. Okay? At sa pagtuturo niya, tinuturo niya na mabuti sa mga bata, kung ano ang Eucharist, kung ano si Jesus, kung ano ang kasalanan, kung ano ang mangyayari sa atin sa kamatayan. No? Tinuruan sila hindi lang sa pagdasal ng mga salita, kundi kung paano ang totoong pagdarasal, rosaryo, examine their conscience, no? Ang ibang mga parents, mga magulang, reklamo, napaka-istrikto. No? Pero sa mga batang naturuan niya at nanatili, no? They become strong Catholics. At nung lumaki sila, naging good parents, naging good Catholic family. No? Dahil ayaw niyang palambutin ang Ebanghelyo. So, ang isang tao na malapit nang mamatay, pinatawag siya dahil itong taong ito lumayo sa simbahan, hindi na nagsisimba. So, desperado sila, tinawag nila itong pare. So, sinabi ng pare talaga kung ano niyang kailangang malaman. So, kung ang ibang pare, ina-assure lang, God is love, God loves everyone. So, yun lang. Pero itong pare ito, hindi siya ganon. Sinabi niya, malapit ka nang haharap sa hukom ng Diyos at hindi ka pa handa ang iyong kaluluwa. Pero hindi pa huli ang lahat. Pagsisi ka ngayon dahil sa walang infinite mercy ni God, no? Walang katapusang awa ng Diyos, kaya kanyang patawarin. Pero kailangan mo mag-decide, mamili ka, no? So ang taong yon, na-shock dahil wala pang pari nakapagsabi sa kanya ng ganun ka-brutal na katotohanan. Pero siya ay nagkumpisal, inabsolve siya. So ang resulta, ang taong to namatay in the state of grace. No? Dahil ayaw niyang bula-bulahin ang taong to. Sinabi niya diretsahan kung ano niya kailangan malaman. So sabi ni Jesus kay Bridget, so Bridget, nakita mo yung kaibahan sa dalawang parang ito? Isang pare, gusto niya ay magustuhan ng mga tao. Pero ang faithful na pare, gusto niyang maligtas ang mga kaluluwa. So ang pinakamamahal na pare, binibigay niya kung anong gusto nila marinig
Pero ang matuwid na pare, binibigay niya sa tao ang kailangan nilang marinig. Okay? So, ang isang pare na paborito ng mga tao, pinapalibutan ngayon, nakita niya sa impyerno, pinapalibutan ng mga kaluluwa. Kaluluwa na kanyang binigo. Binigo niya dahil sa kanyang pagkukulang sa pagbabala sa kanila. Pero ito namang matuwid na pare, nasa langit, napapalibutan ng mga kaluluwang naligtas niya dahil sa kanyang katotohanan. Sabi ni Jesus, i-explain ko sa iyo, Bridget, kung bakit napaka-istrikto ang judgment sa mga pare. Sabi sa Biblia, hindi kayo lahat mag-aasam na maging guro. Meaning ng guro na magtuturo ng ebanghelyo, mga pare. Dahil ang mga magtuturo, lalo na ng ebanghelyo magtuturo, ay huhukuman ng mas istrikto. Okay? Kaya, pag wala kang calling, na pare, huwag mong pilitin. Kasi hindi yan karangalan na pare ka, may otoridad ka, obispo ka. Mas istrikto ang hukom ng obispo kumpara sa pare. Lalo na sa mga kardinal. Tumataas ang ranggo, mas lalong istrikto. Okay? Ang sabi ng Biblia, kung sino ang binigyan ng marami, mas sisingilin ng marami. No? So, woe to the shepherds. No? So, kalagim-lagim ang kahinatnan ng mga pastor, mga tagabantay, na sisirain ang pananampalataya ng mga tupa. No? So, nakakalungkot. May mga pare pa ako naririnig sa pulpito na magsasabi na bakit daw hindi pwedeng magtanggap ng komunyon yung mga nagli-live-in. No? Bakit daw hindi pwede ang may mga mortal sin magkomunyon? May mga ganun pa. No? So, kaya sabi ko, pag nag-uusap-usap kami, ako, may mga pare naman na makakarinig ka ng mga immoral na ginawa. Ako, mas naiintindihan ko pa at hindi ako naghuhusga sa mga ganun, sa mga kahinaan ng laman ng mga pare o sila ay may masamang ugali. Naiintindihan ko yan. I will not judge kasi pareho tayong makasalanan. Pero kumukulo talaga ang dugo ko pag may pare na naririnig ko na nagtuturo ng mali. Yung maling doktrina. Yun, mas nakakatakot yun. Kasi diretsahang nililihis nila ang daan. No? Mali man yung mga paring mga gumagawa ng skandal, pero mas kumukulo ang mga dugo ko sa mga taong paring nagtuturo ng mali. Okay. So, ang mga pare ay binigyan ng mas marami. Kapangyarihan para magpatawad. Kapangyarihan na gawing katawan ni Kristo at dugo ni Kristo ang Eucharist. Kapangyarihan na irepresenta si Jesus sa mga tao. No? Hindi ito maliit na responsibility. Ito ay eternal responsibility. So, kada kaluluwa sa kanyang parokya, he is in charge. Mananagot siya sa kada isa. Tinuruan niya ba ng katotohanan? Binalaan niya ba sa panganib? Dinala niya ba ito sa kabanalan? No? Tinuruan niya ba na tumanggap ng sakramento na worthy? No? Challenge niya ba para ma-convert? No? O pinabayaan niya lang na maging komportable sa kanilang kasalanan dahil natatakot siyang magsalita? Pinabayaan niya lang bang tumanggap ng mga sakramento unworthily dahil ayaw niya ng conflict? No? Pinabayaan niya lang sa kanilang
manatili sa kanilang maling paniniwala, pag-iisip, no? So, kada kakulangan, no? Kada sa comfortable silence, He will answer for it. So, nakita pa itong pari na ito, hindi bumisita sa may sakit yung na nagmamadali. No? Nag-comfort lang siya sa mga may sakit pero hindi siya nag-challenge na conversion. No? He did not form the young. In-entertain lang niya habang sila ay nagsasayaw patungo sa impyerno. So, sabi ni Jesus, for 30 years, ang parang ito halos walang naligtas. Halos walang nailigtas na dala sa langit. For 30 years, marami pa siyang nawala, natupa. No? Dahil ayaw niyang maging uncomfortable ang mga tao. Gusto niya lang to feel good ang mga tao. Kahit sila ay nararatay na sa kanilang kasalanan. No? Sabi ni Bridget, pero Lord, paano naman ang kanyang sariling kaluluwa? Hindi ba siya nag-pray? Hindi ba siya nag-celebrate Mass every day? Sabi ni Jesus, yes. Nag-celebrate siya ng Misa every day, pero ang kanyang puso ay wala dito. Parang routine, obligation, performance. Nag-pray siya, pero walang apoy ang kanyang. So, warning sa atin, when we pray, dapat may apoy. We have to pilitin natin, no? Hindi siya nakipagbuno sa akin. Hindi siya umiyak para sa kanyang mga tao. Hindi naman literal, pero yung kay nagmamakaawa na yung mga tao matulungan, no? Nung si Saint John Benet, nung walang nagsisimba, nung bago siya na-assign, anong ginawa niya? Buong magdamag siyang nakaluhod sa tabernacle sa Blessed Sacrament para ma-convert ang mga tao at magsisimulang babalik sa simbahan. Inialay niya ang kanyang kalusugan, ang kanyang sarili. No? Hindi man siya nagpakaawa ng grasya para sa kanyang mga sinasakupan. Hindi niya in-examine ang kanyang sarili. Honestly. No? Pilit niyang paniwala ang kanyang sarili na siya ay mabuting pari dahil marami siyang attendance. Puno ang kanyang simbahan. So doon niya sinusukat ang pagiging mabuting pari sa attendance. Popularidad. Mali, no? Hindi niya tinanong ang sarili niya, ilang kaluluwa ba ang nadala ko palapit kay Kristo? Ilang makasalanan ba ang nadala ko para magsisi? No? Ilang tao bang naging banal dahil sa aking ministry? Hindi niya tinanong ang sarili niya. No? Ginawa niya lang kanyang duty. No? Kung tinanong niya ang sarili niya ng ganon, no? Matutuklasan niya na siya ay malabis na nagkulang. Pero hindi. Ayaw niyang malaman ang katotohanan. Dahil ang self-deception, paglilinlang mo sa sarili ay comfortable. Nililinlang mo ang sarili mo, self-deception. Kasi ang katotohanan ay masakit. No? Pinili niya ang kaginhawaan. No? Ngayon, buong eternity siya magsisisi. So, dapat, sabi ni Jesus, nagmakaawa siya para sa kanyang mga tao. Dapat umiyak siya para sa mga nawalay. No? Dapat iginugol niya ang kanyang oras para sa pag-intercede, to pray for others. No? Dapat tinanggap niya na siya ay mawalan ng kasikatan, mawalan siya ng mga tao na magagalit sa kanya. Dahil yun ang katumbas ng pagiging tapat. No? Basahin niyo itong second line.
If everyone loves you, you are probably not telling them the truth. So ito rin, warning, hindi ibig sabihin na ah, dapat galit sa iyong tao. Kasi meron naman talaga mga pare na hindi ibig sabihin na galit sa iyong tao, nagsasabi ka na ng katotohanan. May mga pare talaga na galit ang tao dahil salbahe talaga. Sama talaga ugali. No? Salbahe talaga ng walang konsiderasyon, arrogante. May ganun talaga. Pero, kahit ang bait-bait mo, pero ang tao, lahat ng mga tao, gustong-gusto ka, tanungin mo sarili mo, baka may problema ka sa pagsasabi ng totoo. Kung walang nagagalit sa'yo, imposible yan. Kasi, ang katotohanan, pag sinabi mo, may masasaktan at masasaktan talaga. The prophets were hated. The apostles were killed. Sabi ni Jesus, I was crucified. Ang pare na minamahal ng lahat, dapat eksaminin niya ang sarili niya kung pinagtataksilan niya ba ang Ebanghelyo. Sabi ni Bridget, one more question, Lord. Paano naman ang mga tao? Paano ang mga tao nagmamahal sa Kanya? Guilty rin ba sila? Guilty ba sila? Sabi ni Jesus, sila, ang mga tao, ang mga parokyano ay responsibilidad nila ang kanilang sariling mga kaluluwa. Hindi nila pwedeng isisi lahat sa pare. No? Pero, mainuwaan ko, meron akong konting allowance sa mga taong tinuruan ng mali. Pero, mas galit ako sa taong nagturo ng mali. Okay? So, hindi parehos ang paghukom niya sa mga parokyanong tinuruan ng mali. May konting pag-unawa. Okay? Iba ang kanilang judgment. They will be judged differently. Mas matindi ang judgment niya sa mga shepherd who failed to guide. Okay? Ngunit, ang sabi ni Jesus, Catholics have the responsibility, to know, para malaman nila ang kanilang pananampalataya. Dapat nilang hanapin ito. Seek the truth. Hindi lang sila dapat makontento sa mga turo lang ng pare, yung mga pareng nagtuturo ng mali. No? Dahil sinabi ng pare, lulunukin na. Hindi ibig sabihin lahat ng sinasabi ng pare. May mga pareng pabaya. Okay? Hindi dahil sinabi ng pare, like for example, may mga pare magsasabi na okay lang ang artificial contraception, condom, okay lang, pills, okay. May mga pareng ganun. Hindi dahil sinabi ng pare na okay, yun na. So, kung isang pare sinabi niya itong isang kasalanan ay hindi naman ganun kasama, pero nagdududa ka na ito ay masama, pero sinabi mo, dahil pare ang sabi nito, responsibilidad ka sa pakikinig ng kasinungalingan. No? So, kung isang pare sabi, lahat mapupunta sa langit dahil ikaw ay nabinyagan na, tapos pero ikaw ay nagdududa dito, pero pinilit mo pa rin pinaniwalaan dahil sinabi ng pare, delikado ka. So, ang kita yung mga lay, hindi tayo dapat passive. Dapat we have actively seek the truth. Okay? Pero, mas malaki ang kanilang judgment because they are given the authority. Now, nakita ni Bridget, ang pare na ito, nasa impyerno, napapalibutan ng mga kaluluwa at minumura siya ng walang katapusan ng mga kaluluwa. Sabi ng mga kaluluwa sa kanya, naligtas mo sana kami kung sinabi mo ang katotohanan. No? Pero gusto mong kami ay magkagusto lamang sa iyo at mamahalin ka. Ngayon, tingnan mo nangyari sa amin. Nasusunog kami kasama ikaw. Sinisisi siya at minumura ng mga kaluluwang nadamay niya. Kaya nga sabi, kalimutan ko sa isang saint na nagsasabi, a holy priest will bring to him thousands of souls with him.
And a bad priest will bring thousands of souls together with him. Okay? So kung ikaw ay isang laiko, tayo, lay person, itong vision na ito ay para sa atin. Huwag tayo maging komportable sa isang comfortable priest. Huwag niyong puriin at ipatronize yung mga pare na hindi nagsa-challenge sa iyo. No? Do not praise. Huwag niyong puriin yung mga shepherd, obispo, or pare na pabayaan kayong gagawin ko ng gusto niyo. You deserve the truth. No? Ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng katotohanan. Kung sa tingin nyo ang parang ito ay hindi binibigay sa iyo yung katotohanan na kailangan mo, nagkukulang siya, kahit tamad siya, huwag kang magpabaya. Read the catechism, read the saints, maghanap ka ng pare na tapat, na magbibigay ng tamang turo, hindi yung gusto mo lang malaman. Pinaka-importante, pray for the priest. Pray for the priest. So, sa amin, sa katatapos ng misteryo ng Rosaryo, may prayer kami dinadagdag na, Oh my Jesus, Mary and Joseph, I love you. Save the souls of the unborn children, all souls in purgatory, all priests and religious, all marriages and families. No? So, yeah, pray always for the priest. Na dahil ang mga pare ay nagdadala ng maraming nagpapasan ng burden. Hindi mo alam kung anong mga tukso ang kanilang dinadala. Ang pinaka number 1 na tukso nila ay yung palambutin ang ebanghelyo. Kasi bilang tao, kahit ikaw naman, di ba, yung kaibigan mo, ayaw mong masaktan, minsan umiiwas ka. Ganon din sila, tao din sila. To avoid conflict, to seek popularity, tao din sila, naghihirap. So, we have to pray for them. Hindi lang natin sila i-judge. And also, pray for them na sila ay maging tapat sa ebanghelyo, na sila ay isusugal nila ang kanilang buhay, no? Para sa katotohanan, na mamahalin nila ang mga kaluluwa more than sa kanilang pagmamahal sa kanilang kasikatan. So, let us examine ourselves. Gusto ba natin ng komportabling pare? Yung pare na magbibigay sa atin ng feel good? O pare na magpapabanal sa atin? Kadalasan, ang mga pare na nagcha-challenge sa atin, yun pa ang pare na nagtutuong nagmamahal sa atin. No? Yung mga paring pinapabayaan na tayo, yun ang mga paring hindi nagmamahal sa atin. So, yung mga salitang nakakasakit, nakakakonsensya, yun ang mga salitang nakakaligtas. Okay? Yung mga hindi komportable ng mga salita, yun ang pintuan para sa buhay na walang hanggan. So, wag nating i-reject, wag tayong umiwas sa mga hard truth, no? Kasi ito lang ang katotohanan na makakabigay sa atin ng kalayaan. The truth will set us free. Ang tagal ng lecture natin ngayon, no? Pasensya na. So, yun. Let us pray for our priest and seek the truth. Also, we have the responsibility. Okay, titingnan ko muna ang mga chat kung may katanungan sa chat. Okay. Good evening po. Yung isa, that's true. Nakakalungkot isipin talaga. Napansin ko din yan sa parish namin. Pasalamat talaga ako, may catechism. Salamat talaga. Okay, walang question. So, i-greet ko lang ang mga andito ngayon. Hello, mga nagtiyaga hanggang huli. No? Hello, Sis Angelica, Sis Berna, Sis Dalia. Hello po. Hello, sis. May tanong. How about tayo po pag di na share ang rating, knowledge, ating kakilala? Ano to? Hindi ko magets. Rate. Hindi. Sana ba yan? Sis
from Ro. Pakisabi na lang bro, may microphone ka para hindi ko maano yung ano. Hello po. Yes bro, Hello po, ano magandang yung gabi po. question bro? How about po, Doc, if may knowledge tayo tapos hindi natin na-share dahil medyo natakot tayo or makuan tayo, baka hindi na tayo kaibiganin or etc. po. Depende kung sino ang taong yan. Okay? Kung mas malapit ang relasyon mo, mas malaki ang responsibilidad mo. Lalo mga kapatid, best friend, o anak, o ano. Mas malayo, mas konti ang responsibilidad mo. Kasi hindi naman pwede tayong sa hindi natin ka-close, atin silang i-confront, no? So, magdepende yan sa kung ano kalapit ang relasyon at kung ano ang sitwasyon, no? Kung ang sabi sa Biblia, isa o dalawang beses mo sinabi at ayaw pa rin makinig sa'yo, ipaubaya mo sa Holy Spirit, no? Pero pag sabi, dapat may pagmamahal, hindi judgmental. Okay? Depende sa sitwasyon. Ang malaki ang mga responsibilidad sa mga leaders ng simbahan. Pero may responsibility tayo sa mga kung gaano kalapit ang relasyon natin. At sa tamang panahon at sa tamang So, ang Diyos ang nakakaalam kung meron tayong pagsisikap na ginawa o wala tayong pakialam. Okay. Salamat po, Sige, Doc. bro. So, pagpatuloy ko ang pag-greet sa mga andito. Sis Dalia, Brother Drew, Sis Brother Jeric, Sis Laila, Sis Mary Jane, Brother Ramel, Brother Ray, Brother Rowe, Sis Sarah, Sis Catholic, Sis Mel, and Sis Yuyen. Thank you sa pagtyaga. Good evening sa inyo. Na extra points kayo kay Lord at sa mga nanonood sa Facebook. Okay, sinong Brother Rowe, ikaw na lang mag-closing prayer. Nagtanong ka naman. Okay po, Doc. Okay, sige bro. The Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Prayer for the 7 gifts of the Holy Spirit. O Lord Jesus Christ, we before ascending into heaven did promise to send the Holy Spirit to finish your work in your apostles and disciples, then to grant the same Holy Spirit to us, that He may perfect in us the work of your grace and love. Grant us the spirit of wisdom, that we may not cling to the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal. The spirit of understanding to enlighten our mind with the light of your divine truth. The spirit of counsel, that we may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. The spirit of fortitude, that we may bear our cross with you, and that we may overcome with courage all the obstacles that hinder our salvation. The spirit of knowledge, that we may know God and know ourselves and grow perfect in imitation of the saints. The spirit of piety, that we may find the service of God sweet and amiable. The spirit of fear, that we may be filled with a loving reverence towards God and may dread in any way to displease Him. Mark us, dear Lord, with the sign of your true disciples and animate in us in all things with your Spirit. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Thank you, bro. So, brothers and sisters, bye-bye. God bless you. See you next week. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Thank you.